So, magandang araw po mga ka-agri. Welcome po sa ating episode ngayon. Kumusta po kayo? Sana may maganda po kayong kalusugan at saka nasa mabuti kayong kalagayan. So, ang tatalakayin na naman po natin ngayon is ang tungkol po sa paggawa ng isang livestock kimchi or your silage, or the common term is alam po natin yung silage. So kimchi, hango po siya doon sa Korean food na kimchi na undergo na process of fermentation. So ganyan din po ang paggawa natin ng silage. So it will undergo fermentation. So sana po sa ating session ngayon ay marami po kayong matututunan, lalong-lalo na sa mga nag-aalaga po ng may mga alaga pong mga hayop kaya ng kambing, baka, kalabaw. So malaki po itong tulong para po sa future use natin, itong livestock silage or livestock kimchi. Okay po? So para po hindi nyo po malilimutan, pagkuha na lang po ng notes, mga notebook, ballpen, or pencil para po may take note po kayo at hindi niyo po malilimutan kung ano yung mga procedure. So, later on, i-discuss ko po sa inyo kung ano yung mga procedure o ano yung mga kinakailangan gamitin sa paggawa ng kimchi. So, livestock kimchi or livestock silage. Okay, so let's proceed. So, what is silage? Okay, what is silage? So, according to the USDA National Agricultural Library, so it is defined as any crop that is harvested green and served in a succulent condition by partial fermentation in a more or less airtight container. So it undergoes fermentation po. So yun, ganun po. It is according po ito sa USDA National Agricultural Library. So any forage crop that is cut, preserved during po yung medyo green pa po sila. So, fine-ferment po natin sila. Yun po yung silage. So, yun po ang gagawin nating silage. So, bakit nga ba po kailangan nating i-ferment yung mga forage crops? Why do we need to ferment a forage? Bakit nga po ba? So, unang-una, so, to prolong the shelf life of the forages. So, para po mapataas pa po yung shelf life ng ating mga forages and for future use also. So, kung darating ang panahon na nagkakaubusan na ng damo may mga pagkain nating ating mga hayop. So, at least may preserve tayo na mga forages at may papakain po tayo sa ating mga hayop. Okay, so pangalawa, it is to increase the nutrient content, especially the protein source. So the protein content, okay? So pag ina-undergo po siya ng fermentation, so ma-increase o mapataas po yung protein content ng ating mga forages na ginagamit. So pangatlo, para magkaroon po tayo ng mga beneficial microorganisms na makatutulong po sa pag-increase ng immune system sa ating mga alagang hayop, mga kambing, mga baka, ganun po. Yung papakainin po natin sa ating gagawing silage. Okay? So, ano nga po ba yung mga forage crops na pwede natin gamitin sa paggawa ng silage? So, meron po akong mga ano po ba? Mga halimbawa or sample ng mga forage crops na pwede nyo pong gamitin sa paggawa ng inyong mga silage. So, unang-una dito is pwede tayong gumamit ng mulberry. So, mulberry is native po siya, pero sa ngayon po mukhang hindi na po siya gaano kadami po ng ganitong ganitong tanim ang makikita natin. So, mulberry, yung leaves niya po, it is mayaman po siya sa protina. So, and then yung naman po yung bunga niya,
mayaman din ito sa vitamin C, sa potassium, phosphorus. Pwede din yung bunga niya gawing salad. And sa silage, ang gagamitin lang po natin na part ng mulberry is yung dahon niya po, yung leaves niya. Okay, so mulberry. Second, the Flamingia. Okay. Flamingia. So, itong Flamingia is common po. Marami po tayong makikita nito sa mga bukid-bukid. Okay, so itong Flamingia is mayaman din siya sa protein. Para kasi siyang leguminous. So, yung mga leguminous plants po kasi they are rich in protein. Okay po. So, Flamingia, alam ko po na kilala niyo na to na itong tanim na to. Common po ito. Pangatlo is kangkong. Pwede din tayong gumamit ng kangkong para sa ating mga alagang hayop, gaya ng baboy. Hindi na sa baboy, pwede din sa mga kambing, baka, kalabaw, ganyan po. So, pwede tayong gumamit ng kangkong. Then, talinum. Ito yung purslane. So, marami pa din po itong tanim na to. Pwede din po natin itong gamitin sa ating silage. Then, napier grass. Siyempre, hindi po mawawala yung napier grass natin kasi ito po yung source of carbohydrates po. Ito po yung mataas po ang content niya sa carbohydrates kasi kumbaga sa pagkain ng tao, ang napier grass or mga grasses po na tanim is yun po ang kanin ng ating mga hayop. At saka yung ulam naman po sa ating mga hayop ay yung mga leguminous plants gaya po na ipil-ipil, ano pa ba? Madre de agua, madre de cacao, pa yung mani-mani. So, yun po ang mga parang cover crops, yung ganun po. Yun po yung parang ulam po sa ating mga kahayupan. So, itong mga grasses po, ito po yung nagsisilbing kanin po nila. So, dapat hindi po ito mawawala itong napier grass o kahit anong klaseng grass. Pwede natin isalin sa ating gagawing silage. Okay? So, next is the spinach amaranth. Ito yung sa Bisaya pa sa vernacular term. Ewan ko po kung anong tawag sa inyo. Ito po yung colitis. Oo po, colitis amaranth. Spinach amaranth. Okay, so mayaman po ito sa iron, ang spinach amaranth. And then, phosphorus din po. Mayaman po itong spinach. Next is the madre de agua. So, ito is mataas po ang protein content ng madre de agua. Kaya po, ginagawa po siyang substitute sa mga ito po yung forage na ginagawang substitute sa mga pagkain ng baboy, yung pagkulang ng protein source. So, ito po yung ang madre de agua is yung pong isa sa madaling forage na pwede natin i-substitute para po sa mga pagkain ng baboy. Kasi po yung protein is nakakatulong po siya sa pag-develop ng mga muscles sa ating mga hayop po. Okay, next is the perennial peanuts. So, yung mga landscaper, alam nila po ito kung ano po ito. Yung parang mani na hindi naman nagdadala ng mani. So, ito po yung perennial peanut or landscaping peanut. Okay, so marami po ito. Diyan makikita po natin sa mga area sa sa tabi ng daan. Ginagawa po siyang landscape cover po ito. And then, ganito lang po. Okay. So, kung may mga pag may mga kung hindi po available sa inyo ang mga material, ang mga forage na ito, or kahit kung hindi po kompleto, at least kahit man lang mga limang klase ng forage ang pwede niyong gawing silage. Okay, so kasi po pag marami, the more is mas marami din po yung mga nutrients, mas ma-mix po yung mga nutrients na kinakailangan sa ating mga hayop.
Okay, so kasi nagkaiba po yung mga nutrients na. And then, siguraduhin lang po natin na hindi lang po puro grass, hindi lang din po puro mga leguminous. So, mas maganda kapag mix po natin gawing silage po. Okay, so, ano nga po yung mga materials natin gagamitin? So, itong tagtaran, chopping board, um, bulo knife or sundang or kutsilyo, ganun po. And then, timba nga may takip. Kasi, ang gagawin po natin silage is, dapat po kasi anaerobic po siya. So, kailangan anaerobic po siya. Kasi po, kapag, pwede naman din po aerobic, pero, based on experience po kasi, pag aerobic is, nilalangaw po siya, and then, naiitlogan ng langaw, and then ma-contaminate po siya, unsanitary po yun para sa ating mga hayop. Kasi po, ipapakain po kasi natin yun. Okay, so, dapat, so, mas maganda kapag anaerobic po, para mas malinis, and then, hindi siya makontaminate po. Okay, and then, proceed po tayo sa procedures kung paano po ang tamang paggawa ng silage. Okay, so unang-una, so we must wear protective equipment to avoid contamination. So hand gloves, mas maganda po yung gloves na parang cellophane lang po, wag lang po yung rubber, kasi yung rubber is may po kasi yung chemical na parang mas matapang pa na chemical. Okay, so mas maganda lang po yung yung parang cellophane lang na gloves. And then sa mga lalaki, kapag hindi naman po mataas yung buhok niya, pwede na po hindi kayo gumamit ng hairnet. And then pag sa mga babae, mas mainam kung gagamit po tayo ng hairnet para po, kasi yung buhok po natin is po kasi yan, madumi. So kapag pag may nakapasok po na buhok o nahalong buhok po doon sa ating gagawing silage, baka po yun po ang magiging cause ng contamination po. Okay, so ganun po. So proceed. So chop the forages into smaller pieces. Okay, so from suggestion lang po ito, from 1 to 3 inches po. Huwag naman po yung masyadong pinong-pino po. At least 1 inch or 1 to 3 inches. Ganun po. So, mas maganda po kasi kapag sinachop po natin, kasi mas madali po yung fermentation process niya. Mas madaling malusaw po doon sa molasses yung mga forage crops natin kapag sinachop po natin sila. Pero wag na lang po yung pinong-pino na pagka-chop po. O mas okay na po yung from 1 to 3 inch po. Okay, so kailangan natin silang i-chop. And then pagkatapos natin i-chop, atin silang lagyan ng molasses. So, meron tayong ratio, 5:1 ratio. Okay, so, ang meaning po nito 5:1 is, kung meron kang 5 kilos na forage crops na chop na, lagyan mo ito ng 1 kilo na molasses. Okay, so 5:1. Every 5 kilos of forage crops, mag-mix ka ng 1 kilong molasses, and then add 200 ml of imas. Ang imas po ay optional lang po. So kung wala naman po kayong available na imas, okay lang po yung molasses lang. So kasi po ang imas is makakatulong po sa pag-develop ng mga microorganisms po, beneficial microorganisms po. Okay, so note lang po, sa pag-chop po ng forage crop, yung sa napier po, kasi minsan masasama po natin yung tangkay, pero pag yung tangkay is green pa po, at saka pag binabali mo is soft pa or malambot pa, pwede pa po yung isali. Pero yung medyo matigas na part, huwag niyo na po yung isali, kasi mas mahirapan po yung mga hayop niyo na kakain doon. So mas okay lang po yung kung
okay lang salihan siya ng tangkay, pero yung green pa po, para malambot pa po siya. Huwag na lang po yung isalin yung medyo matigas na part. Okay. So, after mixing, so, ilalagay na po natin sila sa timba. And then, siguraduhin din po natin na na-mix na po yung mga forage crops doon po. Before nyo po siya ilalagay sa timba, siguraduhin yung it mix thoroughly po. Naka-mix na po talaga siya. And then, hindi po yung na buong-buo po yung mga napier, and then lagyan naman ng perennial peanut, no? So dapat po before niyo po siya i-mix niyo po siya muna doon sa malinis na lugar, and then before niyo siya ilalagay sa inyong timba. And then ganun po pagkatapos yung ilagay, ganyan po ang muka ng silage nyo. And then, cover it. Lagyan nyo ng takip yung timba, and then, i-label nyo po kung ano, halimbawa, ngayon is January 30. So, i-ferment siya 7 to 10 days. So, ilalagay nyo doon kung kailan nyo, date of fermentation, and then date of harvest. So, depende po kung anong gusto nyo, 7 days ba or 10 days, hanggang 10 days po nyo ferment. Okay, so, pwede din po na, after siya after 7 to 10 days, pag hindi nyo pa siya gustong gamitin, gusto nyo pa pong after sa susunod na buwan, kasi siguro tag-init na po sa susunod na buwan or sa March, ganun po. So, pwede pa po yung gamitin yun. Kasi 60 days, pwede pa po natin silang gamitin. Hindi pa po siya masisira po yung pag napansin nyo po yung after fermentation of 1 week, pag binuksan nyo po, and then pag aamoyin yung maghahalo yung amoy na manamis-tamis at maasim-asim, yan po, maganda po ang resulta maganda po yung ginagawa niyang silage. And then i-check nyo po kung baka may mga molds po doon, or check nyo kung hindi po ba siya na-contaminate. And then note lang din po doon sa mga gamit nyo, yung sa mga chopping board, sa mga knife, mas mainam na lilinisin nyo muna ito bago gamitin. So, mas better na i-sterilize nyo muna bago nyo gamitin yung mga gamit na gagamitin nyo. Yung balde din po, mas mainam na i-sterilize nyo muna bago nyo ilagay doon ang mga forage na i-ferment niya. And then, tips po. May mga tips lang po ako sa paggawa ng silage. Kung hindi naman po available sa inyong mga materials, yung mga forage crops na mini-mention ko kanina, pwede din po kayong gumawa ng silage through yung mga reject na vegetables po doon sa market. Okay, so pwede din nyo po yung gamitin para gawing silage po. So hindi na siya organic, pero at least pag nilalagyan niyo ng molasses at saka imas, ma-eliminate po yung mga chemicals na ginagamit doon sa mga reject na vegetables, gaya ng mga, halimbawa yung mga cabbage. So, kasi yan po yung kadalasan na may mga mas madaming mga chemicals na ginagamit. Mga lettuce, yung ganun po. So, pag gumamit po kayo ng mga reject na vegetables, lagyan nyo lang po ng molasses at saka imas, para po ma-eliminate po yung mga
chemicals na ginagamit dun sa mga vegetables na yan. And then, kapag wala po kayong available na molasses, yung liquid na molasses, pwede kayong gumamit ng brown sugar or yung muscovado sugar. Basta wag lang po yung white sugar po. And then, yung imas na nasabi ko na po kanina is optional lang po. Kapag ito pong mga forage crop na to ang gagamitin nyo. Pero kapag yung mga reject na vegetables, so advice po talaga na lagyan nyo ng imas. And then, ano pa ba? Yung fermentation is anaerobic po talaga. Mas better kapag anaerobic po yung process natin. Pwede naman siyang aerobic, pero based on mga experience na sinasabi ko na kanina, based on mga experience po, mas prone po sila sa contamination. So, hindi po siya, unsanitary po siya yung ipapakain sa ating mga hayop. And, yun na ata po lahat. So, hopefully na marami po kayong natututunan sa paggawa ng silage o sana nadagdagan pa yung mga kaalaman nyo sa paggawa ng silage. So, kung meron namang nakagawa na, so, check nyo lang po kung tama po ba yung yung process nyo po. And then, yun lang po ata. Okay, so, daghang salamat and happy farming po mga ka-agri.